Hello mga kasanting, papasyal ko kayo kung saan ako palaging papamassage sa loob ng Clark located. Ano yung napapanood nyo dun sa K-drama? Tumatambay sila dun sa isang place na pwede silang maligo, pwede silang magpamassage, kumain at yung sauna. Relax din paminsan-minsan. Samahan nyo ako, puntahan ito para at least pagka kayo din gusto nyo ma-relax, pwede. And bukas mamasyal or papasyal ko kayo dun sa loob ng Clark kung ano yung mga development. Yan lang natin. Let's go! Meron din ditong firing range. Hindi ko pa nasusubukan. Daanan natin yung Dinosaur Park at yung El Caballo, kung saan masarap yung steak, and pwede kang mag horse riding. Sama na sila. Ito na tayo guys. Yan. Harap lang siya ng dating duty free na Oriental. Pagka sobrang pagod ko guys, dito ako. Ano? Yan. Dami guys, no? Meron sila ditong dry sauna, itong salt, at yung katabi niya itong clay, red clay sauna. So dito sa salt sauna, makikita mo talaga yung mga granulated salt and yung cladding ng salt. Ito naman sa red clay, ito yung health benefits niya. At ito yung sa loob, meron silang parang scent dito, ewan ko kung ano to. Parang aromatic yung bango. Ito naman pwede kang humiga dito, tapos yan, parang pugon siya, no? Tapos merong silang parang pillow nila na kahoy. Ayan, no? Banig. Ayan, higa ka lang. Ayan. Then meron naman sila ditong ice. O, diba? Hot and cold. Ito para kang nasa snow. Ayan. Nakakatuwa lang kasi yung skin mo, talagang yung mga pores liliit. Talagang sobrang ginaw. Siguro kung yung may mga snow na bansa, ganito kalamig, ako, mukhang hindi ako tatagal. Sobrang lamig niya guys. Pero maganda yung sa skin, di ba? Hindi na alam ng skin ko kung anong nangyayari. Ito naman yung pwede kang matulog after mong maligo at magpamassage. Yan, pwede ka dito matulog. Alright guys. So it's 8 o'clock in the morning. So meron tayong 10 o'clock na meet up with clients. Gustong maghanap ng property na merong 300 square meter. Pero for the meantime, since 8 pa lang, may 2 hours pa tayo. Pasyal ko muna kayo dito sa Clark. Okay? So ayan po siya. Ayan ang sauna. Ayan. Ang sarap mag-driving dito sa Clark guys kasi parang nakaka-relax. Lalo makita mo yung mga puno. Ngayon po kasi tag-ulan kaya kulay berde. Saka healthy yung mga halaman dito. Ito naman yung pinaka-favorite kong part dito sa Clark dahil magkabilaan yung mga puno, parang pinapayungan ka nila. Siguro mga nasa
50 years na siguro tong mga puno na to. Buti hindi sila naapektuhan dun sa road widening. Unahin po natin puntahan Clark International Airport. Didiretsuhin po lang po natin ito at mapupuntahan na natin yung Mabalacat Gate. Makikita pa rin natin dito yung roundabout na gawing kaliwa po ay papuntang New Clark. Kung didiretsuhin po ito yung Mabalacat Gate na at kung kanan naman ay airport na. Malaki at maluwalas yung daan. At meron pa pong ginagawa po dito. Dito po yung napakalaking train depot nila. Kapansin-pansin na may mga crane na ni-install dito. Ito yung subway station or yung station ng tren. Napaka-accessible po nito balang araw. Kapag po kayo ay gusto ng domestic flight, meron din dito international flight. Minsan pwede nyo iwanan dito yung inyong sasakyan sa 250 lang per day. Nagawa namin yan minsan kapag gusto na pumunta ng Cebu, Bohol. Yung mga naka-park po na yan, yung mga long-term park, yung mga nasa 1 week. Napaka-convenient po nito. Ito po yung departure area po nila sa taas. Makikita nyo po dito yung kung saan binababa yung mga pasahero. Check na po natin. Meron po tayong mga loop bus po dito, ano? Tingnan natin yung schedule. Ito po yung ginagawang station ng tren, katabing-katabi mismo ng airport. Ayan, ang laki po, no? Underground po yan. Ayan. Puro mga 2 years operational na yan. So, ito naman yung ayan, arrival. So, puntahan natin yung loop bus dito. Kung kayo nagbabalak na i-tour yung buong Clark, ayan po. So from SM City Clark Gate, yan, hanggang sa Clark Airport, yung 25. Yan yung mga stops na pwede nyong magbaba, pwede kayong bumaba, tapos maglakad-lakad, tapos balik ulit dun sa station, sasakay ulit. Dati wala pong bayad yun, pero ngayon I think may bayad siya. Minimal cost. Hindi pa ako nakasakay. So, para possible medyo mura lang yan. Puntahan naman natin yung isa sa mga magiging iconic dito kapag ka nagbisita ka sa Clark. Ito yung bridge dito sa Socobia papuntang New Clark. So, yan din po yung magiging daanan kapag po kayo ay gustong pumunta ng Tarlac. Bagong-bago po yung daan na yan. Meron tayong video about paano pumunta sa Tarlac gamit yung daan or bagong gawang parang bypass road po siya. So dito makikita po ninyo, ayan yung sa departure area ng airport. Diliko lang po tayo at gawing kanan po, dire-diretso lang po siya. Babalik ulit tayo dito sa may roundabout. At ngayon naman, didiretsoin po natin ito. Kanina, nagkanan po tayo, nga naman ay kakaliwa po. Makikita mo na well-maintained po
yung Clark, ano. Meron po talagang nagme-maintain sa mga damo. Ayan siya, yung parang wala ka sa bansa mo. So pwede din pala to, no. Nakikita ko na yung bridge na kulay orange. Yung hugis nito pagka sa gilid ka parang star. So, yan kasi yung symbol nung Clark, yung New Clark. So dito po sa may kanan, yan po yung North Toll Gate. Pagka kang Manila, pwede kang mag-exit po dyan. So ito po siya, kung makikita nyo, yan o, diba parang star. Yan po kasi yung logo ng New Clark eh. New Clark po kasi ay green city. So it's more on connectivity, kaya yung trend din po dediretsuhin po yan kapag natapos po yung station po dito sa Clark. Diretso po hanggang New Clark po siya. Then from here meron din po tayong cargo train. Diretso naman po sa Subic. Hindi na po natin ito didiretsohin na po dahil ito na po tayo muna sa focus dito sa Clark. Mag-U-turn lang po tayo dito dahil meron po tayong imipit pa na kliyente natin na naghahanap ng lupa. So ayan, pabalik na tayo papuntang roundabout. Ang gagawin natin ngayon ay mag-i-exit tayo sa North Toll Gate ng Clark, and then papasok tayo doon sa South Gate or South Toll Gate ng Clark, kung saan accessible yung Clark Global City. Katabi lang po kasi niya yung SCTEX. So ito yung kapag pupunta kayo ng Baguio, dito po kayo dadaan. Ayan. Kung galing kayong Manila, dito ka lang kayong mag-exit. Malapit sa Clark Airport yung pag-exit ninyo. Ito po yung North Toll Gate. Pag didiretsuhin nyo naman to, papunta na po itong Baguio. Kapag kayo po ay mag kanan, papunta naman po ito ng Subic. Then kapag didiretsuhin nyo po ito, NLEX naman po siya. Kanan, Subic. Medical City. Yung pupuntahan pala natin na project or yung subdivision guys na nag-offer ng lot only at saka house and lot, malapit lang dito sa Clark Global, kaya dito tayo nakag-standby
Kung napapanood nyo na po yung last video ko yata, last 2 years ago, yung video ko about sa Fairground Subdivision. So yun po yung pangalan. Ganda po dito guys, oh. Linis. Tatayo na pala sila ng Jollibee dito. Starbucks. Sarap tumambay dito guys, oh. Parang nasa BGC ka lang, oh. Kakapit tayo dito. So guys, so ngayon naman puntahan natin yung Fairground Subdivision at Brentwood. So, nag-offer sila ng lot only. So ang kagandahan ng property nito guys is malapit siya sa Clark Global City. So from here, Clark Global, diretso na tayo dun sa Fairground. Meet up natin yung clients. So we have 30 minutes before yung ating meet up with clients. To toll gate tayo sa SCTEX, din labas po dun sa exit ng Mabiga. Let's go!
Living. Ito po yung fairground. Ito po yung isa sa mga nakuha ng ating subscriber na nasa US. Umuwi lang siya para bilhin po ito, cash, 150 square meters. So shoutout po ma'am, hello. Ayan, so siguro pag next uwi niya, papagawa na po niya yung bahay. Ayan po. Dito naman sa likuran natin, may mga corner at end unit po tayong available ngayon, na-open po siya sa inventory. So ang gagawin natin after this, i-discuss ko sa inyo yung computation. So ayan, para at least alam niyo po siya. Disclaimer lang, again, yung computation na po ninyon is subject for change po, no? Baka mapapanood nyo itong video na to is 1 month or 3 months na. So tawagan nyo lang po ako. Ayan. So 191, 161, 180, 150. So meron tayong mga cut po dito. Ayan. Alright, so ikutin muna natin. Maganda po dito guys. Ayan. Shoutout po Ma'am Marie Chris, nakakuha sa atin dito 2 lote. Ma'am Rose Ann. Ayan. May mga na-reopen po tayo. May nakapagawa na po ng bahay dito. Ayan, ganda. Ayan. Ayan. Guys, ginagawang taniman ng sili. Isa sa mga maganda dito guys ay yung main road niya, magkabilaan po yung jogging pad. So mga nasa 18 meters wide po ito. At dito naman yung mga house and lot for sale nila, 130 square meter. Merong bungalow at 2-story. Pwede po sila sa in-house and Pag-ibig financing at pwede rin sa bank financing. Marami na po mga nakalipat po dito at ilan-ilan na lang po yung mga available. So shoutout po sa ating client from US.
naka-reserve po dito. Kapatid po from Korea. Po yun ang kanilang unit. Alright guys, so biglang change schedule. Time lang naman yung ating buyer. Mga after lunch na lang daw. So I hope nakaroon kayo ng idea kung ano po yung mga latest development dito sa Clark. Nasa ano pa lang po, 1/4, lamang 1/4 yata yung naikutan natin sa Clark. Pero yung mga past tour ko naman, hindi include yung Clark Global Good. Pero ngayon, na-include na natin. So I hope magkaroon kayo ng interest na mag-invest dito sa mga property na malapit sa Clark. Yan po yung mga listing natin. So don't forget, kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like and subscribe at hit nyo na rin yung notification para ma-update ko kayo sa mga future pa nating virtual tour na kagaya nito. Muli, ako nga pala si Kuya George ng Katangay Realty. Dream home you deserve, people you trust. See you and God bless.